let's go to the message of the Lord. And I entitled our devotion this morning, How Faith and Believing Grows. Napakasarap pong pag-usapan ang pananampalataya. As we have discussed yesterday, faith is now. Not yesterday, not tomorrow. Faith is present, faith is now, and faith is spiritual in nature, and faith is miraculous in nature. That is faith. Kaya nga po, ang faith natin, yan po ang ating pong access upang tayo po ay makapag-penetrate sa spiritual realm. Kung papaano ang ating five senses in our physical body, no? Ang ating mata, ang ating pong tenga, ang ating pong dila, tasting po natin, ang ating pong feelings, pakiramdam po natin, ay siyang connection natin upang ating maintindihan at maunawaan ang mga nagaganap sa mundo. Ganon din naman, ang pananampalataya, ang siyang tanging senses natin for spiritual realm. We cannot understand spiritual realm without faith. And of course, faith comes in hearing the Word of God. Ang pundasyon, ang pinagmumulan ng pananampalataya ay sa salita ng Diyos. So now, we're going to talk how faith and believing. Ano ba ang kaugnayan ng paniniwala at pananampalataya? At paano po ito lalago? And I do believe as we understand this, then we will become a strong, powerful Christian. And we can enjoy life in Christ to the fullest here on earth. Hindi po tayo matatakot sa anumang mga sitwasyon, hindi po tayo matatakot sa anumang po mga pangyayari at magaganap, o maski mga anumang mga balita na nagaganap sa mundong ito, kahit na alam natin na pasama ng pasama ang mundo, we can stand strong and we can live joyfully, peacefully here on earth if we know how to stand on our faith and we grow in this faith. Now, there is but only one source of faith. Isa lamang po ang source of faith. And you know what's that? The Word of God. Can you write it down? There is only one source of faith, and that is the Word of God. So if you want to have faith, go into the Word of God, listen to the Word of God, meditate the Word of God, and if you want your faith to grow, go into the Word of God. As you read and pore over the Word, your spirit nature feeds upon the faithfulness of God. Your spirit nature feeds upon the love of God. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapahayag kung gaano siya katotoo, gaano siya katapat, gaano siya nagmamahal sa iyo. When you understand through the Bible and you have read from the Bible how much God loves you, then your faith will go strong. Your faith will grow. That Word of God is the bread of heaven. He is the bread. Yan po yung kalakasan natin, yung salitang yan. Your faith will grow and multiply while you feed upon the Word with this faith's food. Ang pagkain po ng ating pong pananampalataya ay salita ng Diyos. Kaya nga po kapag nangihina ang pananampalataya ng isang tao, ibig sabihin, kulang ang pagkain natin sa salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay nangihina, kahit anong panalangin sa iyo, hindi ka lalakas kapag hindi ka kakain, kapatid. You need to eat your spiritual food. Ang sabi po ng Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeds from the mouth of God. Oo, kapag ang ating pong katawan ay hindi po napakain, ano pong kailangan ng katawan natin? Kailangan po niya ng pagkain, foods, kailangan po niya ng tubig, kailangan niya ng pahinga, kailangan po ng katawan po natin ng exercise, kailangan po ng katawan po natin ng relaxation, no? Upang magkaroon ka ng healthy body. Well, same thing in the spirit. If you need to have a healthy spirit, you need to strengthen in faith. Mapalakas ang pananampalataya ang isang tao sa pamamagitan ng pagkaing espiritual.
And there's only one food for the for our faith to grow. Number one is that the Word of God. When you understand how God loves you, kung gaano katapat ng Diyos, the faithfulness of God, oh, you can worship Him. Worship is your response to understanding His Word. Kapag naintindihan mo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa iyo, magre-response ka ngayon ng pagsamba sa Kanya. At hindi lamang yon. Nagkakaroon ka ng overflowing joy, nagkakaroon ka ng overflowing peace, nagkakaroon ka ng overflowing strength. And it will cause you to testify that God is good in your life. So, how faith grows? Kinakailangan natin ngayon maglunoy, makinig ng salita ng Panginoon. And thank you for the for all the pastors na ang dami nating napapakinggan ng mga salita ng Panginoon. Araw-araw na ngayon, no? Dati television lang at saka radyo. Actually, ang nakakapunta lang sa television dati yung mga may pera. Hindi ka pwede makapunta sa television kung wala kang pera, maski sa radyo. Malaking gastos. Pero ngayon, praise the Lord. Pinabilis ng Panginoon ang paglaganap ng mabuting balita. Napakarami pong nangangaral ngayon ng salita ng Panginoon. Just make it sure that the word you are hearing is the word of Christ. It is the good news. It is what the Lord has done for you. The word na siyang magbibigay ng kalakasan sa iyo. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos at ang nutrients na kailangan natin upang tayo po magkaroon ng strong faith is hearing and hearing the word of Christ. Doon po sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Ibig sabihin yung word of Christ, that is the good news. Why Christ? Why we need to hear the message about Christ? Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos. Sa pamamagitan ni Kristo, nabuksan ang kalangitan sa atin. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo tinanggap ng Diyos, naging pamilya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo po ngayon ay pinaburan ng Panginoon. We are dearly loved. We are dearly beloved, we are dearly accepted, all because of Jesus Christ. Kaya nga po, hearing and hearing about Christ, hearing and hearing about what He did, ang kailangan natin upang tayo sumampalataya. Hindi po yung hearing about what you can do for the Lord, but it's all about what the Lord has done for you. Alam po ninyo, once we soak ourselves in the Word, diyan po nagsisimula na tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. You know, the great men and women of faith in the Bible and even in our history have been men and women of the Bible. Wala pong mga great men and women of God na hindi po naging great men and women of the Bible. Meaning, they soak themselves in the Word of God. They read it incessantly. They have read it continuously. They have read it over and over again. Kaya, if you want to be strong, if you want to be great man of God, no? Kasi there's no such secret. There's only one thing that we need to do, and that is to soak ourselves in the Word. Over and over. Over and over. Actually, napakarami pong mga libro sa mundo. Napakarami pong libro na nagpapaliwanag tungkol sa Biblia. There's a lot. Bakit ka papupunta doon sa nagpapaliwanag tungkol sa Biblia? You go to the Bible and glory to God. If you are blessed with those books, hindi ko sinasabing hindi ka magbabasa ng mga other books, no? Ako nagbabasa ako. Ako po'y palabasa. I really love those authors and I really love those books, lalong-lalo na yung mga libro na ipinopokus ang gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Nakikita ko ang Panginoong Jesucristo in every context, in every verses of the Bible. I really love their revelation, their enlightenment. I really love it. I love reading them. But you know what? Wala tayong pwedeng ipagpalit sa salita ng Diyos. Kasi
kung nakakuha sila ng revelation, nakakuha sila ng enlightenment, napalakas sila sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at yun yung ginawa nilang libro na ipinapatotoo, then why don't you go to the Word directly? Hallelujah. You know, that's how we grow. Read your Bible. And also, number 2 is this. Faith grows when you exercise it. Kailangan ng exercise. Di ba tayo? Kailangan. Alam nyo, ang healing ng katawan natin, hindi lang po yung mga puro mga iniinom natin na mga healing medicines, no? Mga capsules. Hindi po yan, hindi lang po yun ang makapagbibigay. Ang makapagbibigay sa atin ng kagalingan, unang-una sa lahat, is you have a peaceful heart and a peaceful mind, a joyful heart and a joyful mind, and that source is the Lord. Kailangan you have faith in God. Faith is the number 1 that brings healing unto you. Faith in the Lord. Faith in what Christ has done. Having a good family, relationship with your family is healing. Having a good friends is healing. Meditation in the Word of God, that brings healing. Exercise in your body, that is healing. Eating healthy foods, no? Hindi po yung mga junk foods, hindi po yung mga pagkain na nagbibigay ng pagbara sa iyong katawan, ano? Kaya nga, ang Lord actually is very concerned of your health. God is concerned in the health of His people. Kaya nga po nung ibinigay ng Diyos yung kakainin ng mga Israelita, di ba? Doon sa Leviticus 11, nandoon yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Well, hindi ko sinasabi na huwag kayong kakain, ano, yung mga iba na pinagbabawal ng ibang mga relihiyon. Pero ibig kong sabihin is God is very much concerned in the health of His people. Hindi pa man nadidiscover ng medicine or ng mga nutritionists, yung pong mga cholesterol, yung mga mataas ang acid na mga pagkain, no? Mga uric, mataas ang uric na pagkain, sinabi na agad ni Lord. Yung palang mga, ngayon nadidiscover na yung mga walang kaliskis, mataas ang uric. Yung pong mga namumula kapag naluto, ang taas ng cholesterol. Yung baboy ay napakarumi. Iyan po ang sinasabi po ng Bible. Now, hindi ibig sabihin na hindi ako kumakain ng baboy. Kumakain po ako. Kumakain din po ako ng crabs. Kumakain din po ako ng udang. Pero ibig ko sabihin is limited, no? Pero ibig ko sabihin ay God is so much concerned kung bakit niya ipinagbawal, because He is concerned sa health ng mga tao, ng kanyang mga anak. So, exercise it. Ibig sabihin, we need to be concerned of our body. Kung tayo be concerned sa ating kalusugan, you must be concerned, most of all, to your spiritual life. Exercise it. Faith grows when you exercise it. Every time you take a step of faith, may mga problema, meron tayong mga difficulties, meron tayong mga hahakbangan, step of faith. Every time you take a step of faith, your faith grows. Every time you trust God for impossible thing, your faith grows. Now, meron tayong mga hinakbangan. Instead na matakot ka, gamitin mo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Now, maring kayong mga hinakbangan ngayon na parang nakakatakot, then put your trust in the Lord. In your finances, in your health, in your relationship, or anything that you are doing right now, mga kapatid, trust the Lord. Exercise faith. Put your trust in Him. Lord, I believe in you. You have said in your word. Maybe even in your giving to the word, to the Lord, to His kingdom. Mga kapatid, kumpleto po ang Biblia. Kumpleto ang instruction ng Diyos sa atin. Ang kailangan natin upang mahakbangan, upang malakaran ng lahat ng yan ay hakbang. Step on it. Exercise your faith. And as you exercise your faith, your faith will grow. Hallelujah. Faith deals only with impossibilities. Alam nyo, ito po maganda eh. Dinidil ng pananampalataya ang mga impossible things. Hindi po yung mga ordinary things. Hindi po yung pwedeng magawa ng tao.
Kaya nga sabi ni Lord in Matthew 19:26, no? Sinabi niya, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. See? With God, all things are possible. Can you write that down? That is powerful word. With men, that is impossible, but with God, all things are possible. Can you shout it out? With God, all things are possible. Alam nyo, reasoning, yung bang pakikipagtalastasan o yung pong kayang abutin ng isipan ng tao. Ano ko, ang tatalino po yung mga senators natin, congressmen natin, ang tatalino nila. Talagang nandoon yung mga reasonings, nandoon yung pagpapaliwanag. But you know what? Maging mga abogado, ang tatalino, no? Ang tatalino ng mga tao, ng mga cum laude natin. But you know what? Reasoning deals with possible things and shows you how to make things come about. That is reasoning. Kaya hanggat may i-explain mo ang isang bagay, hanggat naabot ng isipan mo to give reason on it, ibig sabihin, possible na pwedeng gawin ng tao. That is reasoning. Kaya nga po, hanggat kayang gawin ng tao, hindi makakakilos ang Diyos. Now, what is faith then? Faith swings aside into God. Meaning, ang pananampalataya ay nakaangkla doon sa kayang gawin ng Diyos. Pag sinabi mong faith, hindi mo kayang gawin. Ang Diyos lang ang makagagawa. Pag sinabi mong faith, it is God who act on it. It is not you. Kasi kung kaya mong ipaliwanag sa isipan mo, kaya mong gawin, then, ibig sabihin, you don't need God. Pwede mong sabihin, hindi ko kailangan ng Diyos. Kayang-kaya ko namang gawin ito. Pero kapag sinabi mong, Lord, I cannot do this. But you have said in your word, you says in your word, therefore, my faith is in you. I will trust in you. So faith swings aside into God and grapples with the impossible, making it possible, making it reality, my friend. Ang pananampalataya ay ginagawa niya yung mga imposible sa tao na posible sa Diyos upang maging realidad sa buhay nating mga tao. And that is faith. Wow! Hallelujah! So, wag na tayong makipag-reasoning. Kapag may sinabi ang Biblia, paano to? No! Paano kapag halimbawa nagbigay ka, ikaw ay bibigyan, ikaw ay, wala naman akong alam na magbibigay sa akin. Don't make a reasoning, my friend. Huwag ka nang mag-reasoning. Huwag ka nang magpaliwanag. Just have faith in what the Word of God says. Paano ako gagaling doon sa latay ng Panginoong Kristo? Anong connection sa latay at sugat ng Panginoong Kristo sa aking kagaling, sa aking sakit at karamdaman? Kapatid, kapag sa doktor ka tatanong, lalo na yung walang pananampalataya at paniniwala sa Diyos, hindi po siya maniniwala dyan. Pero ang pananampalataya ay kumikilos sa milagrosong kaparaanan. Ito lang, walang makapagpaliwanag ito eh. Di ba, meron pong pangyayari po doon sa ilang na lumabas ang makamandag na ahas doon sa disyerto. Tapos habang bawat nakakagat, namamatay ka agad. No? In just a split of seconds, then namamatay ka agad sa grabing kamandag. Hindi alam ni Moses ko nang gagawin niya. Ang sabi ni Lord, gumawa ka ng ahas na tanso and then itaas mo. At sabihin mo, lahat ng tao na titingin doon kahit sila'y makagat, hindi sila mamamatay. Alam mo niyo, that is impossible. Now, kung reasoning ngayon, ang halimbawa, magpo-forum muna yung mga elders ng mga Israelites during that time at sabihin nila, paano mangyayari yan? Pakipaliwanag mo nga sa amin. Paano maalis ang kamandag ng ahas kapag nakagat, tumingin lamang doon? Siyempre, hindi may paliwanag yan ni Moses. Wala pong medical legal, wala pong siyensya. Kasi ang siyensya, ang science, lagi pong maniniwala according to what they can prove na totoo. Pero sa pananampalataya, hindi mo na kinakailangan, kasi ang pananampalataya ay paniniwala doon sa pagkilos ng Diyos na hindi kayang abutin ng kaisipan ng tao. When we say faith, it is God who do it. It is God who can do it.
impossible to man but possible to God. Ay tumingin ka lang. Wala nang reasoning. Wala nang paliwanag. Mga kapatid, just believe. And those who believe, glory to God. Abay, hindi po madali yon yung tumingin. Hindi madali. Lalong-lalo na may paparating na ahas, nakagat ka. Ay, ang gagawin mo, pero pag nakagat ka, syempre, hindi ka nakatingin doon sa tanso, ahas na tanso. Titingin ka ngayon doon sa sugat mo, gagawa ka ng paraan para iligtas sarili mo, para matanggal yung kamandag, para hindi kumalat yung kamandag sa katawan mo. Yun ang gagawin mo na nasa isip mo ngayon. So, ang hirap maniwala kung hindi ka naniniwala. Ang hirap maniwala sa kaparaanan ng Panginoon. Pero eto, gusto ng Diyos, maniwala tayo sa kanyang kaparaanan kasi ang kaparaanan ng tao ay limited. Ang kaparaanan ng tao at magagawa ng tao ay limited. Hindi pwedeng ihambing ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos, sa magagawa ng tao doon sa magagawa ng Diyos. Believe in the Lord of God. Believe in His Word. Hallelujah. Next is that communion, fellowship, intimate relationship with God will develop your faith life as nothing else will. Wala nang makakadevelop sa ating pong pananampalataya ng ganon ka-mature, kundi yung ating fellowship sa Kanya. Yung intimacy mo kay Lord. Yung communion mo kay Lord. Yung pakikipag-ugnayan mo sa Kanya. Yung pakikipag-usap mo sa Kanya. Yung pagbibigay mo ng time sa Kanya. Okay? So yung una kanina, Word of God. Your faith grows through the Word of God. And your faith grows when you exercise it. And number 3, your faith will develop and it will grow when you exercise communion, fellowship, intimate relationship with God, my friend. As sabi ni David in Psalms 27 verse 4, one thing I have desired of the Lord. Isa lang daw ang hinihingi niya. That will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. I love it. What a heart of David. Sa kabila po ng dami ng tagumpay, papuri, yaman na tinanggap ni David, one thing I have desired. And you know what is that dance? One thing that I will seek, that I may dwell in the house of the Lord forever, all the days of my life. Bakit ganito ang sinabi ni David? Sapagkat alam niya na ang sikreto ng lahat ng tagumpay, ang sikreto ng lahat ng kanyang mga success sa buhay ay ang Diyos na siyang nagbigay ng posisyon at tagumpay sa kanya. Mga kapatid, kapag maranasan mo ang tagumpay, kapangyarihan ng Diyos, hindi mo na pakakawalan pa. At sasabihin mo, Lord, ano man ang kinakaharap kong sitwasyon ngayon, ano man ang mga problema at pagsubok na aking kinakaharap ngayon, wala akong ibang hahangarin kundi ikaw. Sapagkat kung gagawin mong solusyonan sa iyong sarili, lalo ka lamang matatakot, lalo ka lamang malulugmok sa putik at lalo ka lang manghihina, lalo ka lang ma-stress, lalong parang hindi nagugulumihanan at wala kang alam na gagawin. But if you learn to commune with God, learn to have fellowship with God, learn and live in intimacy with the Lord will give you wisdom. Bakit si David sinabi niya, I will seek that I may dwell in the house of the Lord forever, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in His temple. Bakit niya sinabi yon? Sapagkat sapat ang karunungan ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Yung hindi po natin nalalaman na mangyayari sa susunod na taon, alam na ng Diyos. Yung pong mangyayari kinabukasan, alam na ng Diyos. Yung pong sitwasyon sa mga hinaharap, alam na ng Diyos. So we have to inquire of the Lord in that fellowship. Pero purihin ng Panginoon, yung lang mapalakas ka ikaw ngayon. Yung lang magkaroon ka ng kapayapaan at kagalakan ngayon, sapat na yon. Hallelujah! Talo mo pa ang isang merong limpak-limpak na salapit, merong magagarang masasakyan at bahay at tanyag ang pangalan na punong-puno ng problema na hindi alam kung ano ang magiging kinabukasan nila. But you
You know that you're safe in the hands of God, and you have a very good future in the hands of God. You trust in the Lord, and you know that the Lord has a very good plan in your life. Napakagandang plano ang Diyos sa buhay mo. Oh, glory to the name of Jesus Christ. Fellowship, intimacy, and communion. That's how you develop your faith. Doon na di-develop ang iyong pananampalataya. Alam mo, kapag ka merong closeness ang isang magkaibigan, lalong nagiging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Lalong nagkakaroon sila ng, pagtatanggol sa bawat isa. Na kahit na ano pong mga paninira, ano po ang mga bagay na gagawin ng tao para masira mo, hindi po basta-basta matitinag. Why? They have closeness. They know each other. They know the promise of each other. Ganun din naman sa atin sa Diyos. If the Word of God becomes alive in our heart, and we know that that is true, and we have fellowship with the Holy Spirit confirmed that all of God's Word is true and real. Lahat mangyayari, magaganap. I tell you, kahit anong problema darating sa iyo, hindi ka matitinag. Kahit ano pang nakakatakot na mga balita ng mundo, hindi ka matitinag sapagkat alam mo na ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan, at kayang-kaya kanyang iligtas sa anumang mga panganib, at ang kanyang salita ay mapanghahawakan, at dahil dyan may kapanatagan ka anuman ang mga sitwasyon sa mundo. Diyan nadidevelop ang pananampalataya mo when you have closeness. Pero kapag malayo ka, walang salita ng Diyos sa iyo, hindi mo nararamdaman yung pag-ibig niya, hindi mo nararamdaman yung pagyakap niya, hindi mo nararamdaman kasi nga ang nararamdaman mo ay yung panganib ng mundo, ang napupuno ka ng takot, nararamdaman mo ay yung pong mga salita ng mga tao, wala kang pagtitiwala. You cannot put your trust in God. But praise the Lord. The Lord wants you to put your trust in Him. You know what? The faithful men and women have always been meditators. They are meditating God's Word. They have been meditating on God and in God. They are just thinking God, His faithfulness, His love, His Word, the power of His Word. Nothing is impossible with Him. That is the meditation of those faithful men and women of God. In the silence, alone with God, they fathom the unfathomable. Doon po nila naiintindihan yung mga bagay na hindi kayang unawain ng normal na kaisipan ng tao. We can fathom the unfathomable when we are in the presence of God, when we are in communion with God, when we are in fellowship with God, when we are in silent, meditating the goodness of God, the power of God, the ability of God, the power of God. Hallelujah. Those men and women of God who are meditating the goodness of the Lord, the miracle of God, they reach the unreachable. I like that. They fathom the unfathomable, they reach the unreachable, they live among the miracles and wonders of the grace and faith of God. Hallelujah. I love it. Wow. Praise the Lord. So that is faith. Faith is, the source of faith is the Word of God. And growing in faith is meditating on the Word of God. Growing in faith is exercising what the Word of God says. In your times of trials, exercise faith. And communion, fellowship, intimacy will develop your faith in the Lord. Let's go and talk about meron pa ba tayong time? I think we're gonna talk about this tomorrow, no? About this believing. You know, the verb of faith is believing. Ano po ibig sabihin ng verb? Verb is an action. Ang faith natin ay yung ating pong pagtitiwala, paniniwala sa salita ng Diyos na lahat ng kanyang pangako mangyayari at magaganap sa buhay natin. But the verb of faith, yung action, yung pagkilos
ng pananampalataya ay yung pong paniniwala, believing. Kaya sabi ni Lord in John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ang antidote ng takot, ang antidote ng weariness, ang antidote po ng anumang worry ay pagtitiwala sa Diyos. Believing in God. Pag sinabi mong believing in God, believing is the verb form of faith. It is acting on the word. Believing is acting on the word. It is having faith that God has already acted before He acts. Ibig sabihin, naniniwala ka na ang Diyos kumilos na. Bago pa man ikaw ay manalangin, bago pa man ikaw ay kumilos, bago pa man ikaw ay gumawa, alam mo, gumawa na ang Diyos. Like for example, in giving, faith about your finances. You believe and you have read in the Bible that the Lord will provide all your needs. God gave you a seed to sow. Upang nang sa ganon, mag-multiply yung seed na yan. Kasi you cannot have harvest unless you sow something. Bago ka magkaroon ng harvest, dapat mayroon ka munang itinanim. At ang sabi mo ng Bible, no? In giving, there is harvest. The more you sow, the more you reap. At sa panahon po ng pangangailangan, the more na meron kang pangangailangan, the more na meron kang problema about finances, God's solution is believe in His Word. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And what we gonna seek on God's kingdom? We have to live according to the economic rules or to the kingdom rules of the kingdom of God. And in the kingdom, the king must be honored. The king must be realized. The king must be worshipped. And you must understand that in the kingdom, ang nagmay-ari ng lahat is the king. At bilang tayo kabahagi ng kaharian ng Diyos, we honor the king. And one way to honor the king is to give something to the king. At the more na mayroon tayong pangangailangan, hallelujah, the Bible says, we have to honor Him. And I tell you, this is what the Bible says. God loves the cheerful giver. So ang dami pong mga verses, ang dami pong mga word in the Bible na nagsasabi when it comes to finances, paano po tayo makaalis po dito? Give into God's kingdom. Focus on the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And the promise is this, all these things shall be added unto you. Wow. So paano po tayo ngayon magkakaroon po ng, kung nagkaroon ka ng pananampalataya sa salita ng Diyos, yung believing po doon, yun po yung action natin. Believing is the verb of faith and it is our action to what we are believing for. Yung pong faith natin, action. Hallelujah. So, ano po ang solusyon? Like for example, if you want to be freed, you want to be freed in your finances, you want to be set free, you want to be blessed. You want the blessing comes from the Lord. And ang blessing hindi lamang about pera. Wisdom is blessing. Favor is blessing. Connection, divine connection is blessing. Yung pong magkaroon ka ng favorable yung opportunity, favorable opportunity, nagkaroon ka ng taong nakilala, nagkaroon ng way para ikaw ay magkaroon ng financial breakthrough, that is blessing. And every Christian must acknowledge that every good thing, every favor na dumating sa kanila ay galing yan sa Diyos. Mga kapatid, there is a million ways of the Lord to bless us. So what we gonna do? We have to act on what the Word of God says. So acting on the Word of God, that is believing. And believing is the action or the verb of faith. Kaya, mga kapatid,
let us learn to believe the Word of God. Faith comes when we hear the Word of God. Believing is acting on the Word. Pagkilos, paggawa. Now, the Bible says, if you want to have harvest, sow in the kingdom of God. You have to sow it. Sow it. Never mind what the people says. Kasi nga, kapag ikaw ay nagtatanim, marami pong mga bulong dyan. Maraming magsasabi dyan, nakaw, kukuhanan ka lang ng pera yan. Nakaw, mapupunta lang sa pastor yan. Nakaw, ano lang yan, panlalamang lang yan. Oh, so yun po mga discouragement. Or even in your thoughts, darating yan sa isipan mo, nakaw, mawawalan ako nito. Kapatid, believe the Word of God rather than what the people says against the Word. No? Kasi, walang sasabihin ng mga taong naniniwala o hindi naniniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos na maganda para sa gagawin mo o hakbang mo sa pananampalataya mo. Walang magandang sasabihin yan. Everything that they will say, they are used, ginagamit sila ng kaaway para i-discourage ka na umakto sa salita ng Diyos. Kumilos sa salita ng Diyos. Lahat ng mga naririnig natin na discouragement in your action or in your doing of what God says, that is not of God. At yung lahat ng mga salitang yan ay mga salita upang hadlangan na ikaw ay makakilos, makagawa according to what the Word of God says. Kaya ngayon, tulad niya, yung pagsamba, samba-samba ka, daming ginagawa dito. Halimbawa, sinabi ng tatay mo, sinabi ng kapitbahay mo, sinabi ng magulang mo, sinabi ng mga anak mo, pinipigilan ka ngayon. Ipa-priority mo pa yan, ang dami-daming ginagawa dito. Ano ba mapapala mo dyan? Natintindihan, mahal ka naman ng Diyos. So, ibig sabihin, they are opposing the very will of God. They are opposing what the Word of God says. Na huwag natin kalilimutan ang pagsamba. Huwag natin kalilimutan ang pagpunta sa mga gawain. Doon ka mapapalakas, doon ka magkakaroon ng karunungan at lalong ang pabor ng Diyos ay magmumultiply sa iyo. Ang mga taong nagsasabi ng ganon ay mga taong walang pagkakilala, walang pananampalataya, walang paniniwala sa salita ng Diyos. Ngayon, kung nakinig tayo doon, dinahadlangan. The devil is trying to hinder everyone who wants to act on the Word of God. At tayong lahat ay inahadlangan yan. Inahadlangan ng kaaway sa pamamagitan ng mga salitang maririnig natin. Kaya kapatid, shut your ears from those words and keep your ears open in the Word of God. At kapag ito po'y natutunan natin, I tell you, you can experience the miracle, the power, the breakthrough, the reality of God's Word. And your life will never be the same again. Sasabi mo, ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Actually, ang makapagsasabi lamang po ng buhay kay Jesus ay paganda ng paganda ay mga tao pong lumalakad according to the Word of God. Ang masasabi ng mga iba na para bang gumaganda ang buhay nila kahit wala ang Diyos ay, ang buhay ay paganda ng paganda kung ikaw ay magtiwala ka sa iyong sarili. Magtiwala ka sa iyong kakayanan. Magsipag ka. Hindi mo ubusin ang panahon mo sa mga bagay na sinasabi ng mga pastor na yan. Those are words against God's Word, and those are words who put their trust in their own. Sapagkat ang tao, ang tingin niya sa sarili niya ay matalino, magaling, malakas, hindi niya kailangan ng Diyos. No? At para sa kanya, siya'y yumaman, siya'y nag-success, siya'y nagkaroon ng matiwasay na buhay dahil sa kanyang kakayahan. Pero alam po ninyo, lahat ng nagtitiwala sa kanyang sarili, they will end up in ruin. But those who put their trust in God, they will end up in eternal life, they will end up in a happy life, they will end up in a peaceful life, they will end up in a joyful life forever. Hindi kailanman magtatagumpay ang masama, ang kadiliman laban sa liwanag. Ang masama laban sa kabutihan. Ang kaaway laban sa Diyos.
At ikaw ay tagumpay na, ako ay tagumpay na, tayo ay tagumpay na because we are on the side of God. And those who are in the side of God are living victorious forever. Hallelujah. Can you write it down? Because I am on the side of God, I am forever victorious. You are in the winning side. Father God, thank you for your message today. Thank you for giving us a word, Father God, na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng encouragement. Nalaman namin ng pananampalataya ay galing sa iyong salita. At ang pananampalataya, Panginoon, para maging matatag kami, we have to stand on your word, act on your word, exercise it, Lord God, and live, Lord God, in intimacy with you. And I pray, Father God, that everyone listening may come to everyone, Father God. And I speak prosperity, blessing, wholeness, healing to everyone, Father, in Jesus' name. Amen.